Alright, so finally nagkaroon na tayo ng mga ganap dito sa crypto, no? Masyadong matagal na yung mga araw or linggo na parang wala masyadong nangyayari for Bitcoin. Pero ngayon, finally nakakita na tayo ng movement ng market, no? So kanina around 7 a.m. to around 8 a.m. pinagmasdan natin si Bitcoin and napansin natin na nagko-consolidate lang siya at around these box, no? Now, napansin natin kanina na nagkaroon tayo ng pagbasag dito sa box na ito pero hindi nagtagal. Bumalik ulit yung presyo ni Bitcoin dito sa loob ng box na ito. And sabi ko kanina, uy, parang may nangyayari kay Bitcoin na parang sinusubukan niyang basagin itong consolidation box na ito. So sabi ko sa sarili ko, kapag nabasag ni Bitcoin itong box na ito and nag-close above this box, then saka ako papasok. And ayun na nga, no, yung next candle, kung mapapansin nyo, binasag niya ulit yung box and anong nangyari, nag-close siya ngayon above this violet box right here, above the consolidation box. So, doon tayo nag-enter ng ating trade for Bitcoin. And sabi ko, okay, sige, tingin natin may mangyayari dito, no? And ngayon guys, pinagmasdan ko ulit siya ngayon sa 5-minute time frame. Okay, silipin natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung areas, no, na nabasag niya na yung consolidation box natin. And eto, nagkaroon tayo ng tinatawag nating retracement. Umakyat yung presyo and bumaba ulit sa mga levels na ito, no? So within the 5-minute time frame guys, short lang ito, napakaikling oras lang nito guys. Pero doon natin na-prove na, uy, teka, may nangyayaring maganda kay Bitcoin. Kasi nga, nagkaroon siya ng retracement, no? Nirespeto niya yung kanyang previous consolidation box. And at the same time, gumawa siya ng panibagong support levels above its consolidation box. So, ibig sabihin nun, yung breakout na nakikita natin dito ngayon, no, ay posibleng maging legit breakout and posibleng maging matibay na pundasyon para sa pag-angat ulit ng presyo. And ayun na nga, after a few minutes, no, umakyat yung presyo ng Bitcoin and ngayon umaabot na tayo at around 60,500 levels. Okay? Now, ano yung naging process ko dito? Naglagay tayo ngayon ng take profit at around these areas. Punta tayo ngayon sa 1-day time frame. Okay? Naglagay tayo ng take profit at around these areas, 61,300 levels. Bakit? Okay? Kasi kung ito turn on natin guys, yung ating moving averages, makikita natin dito na yung ating moving average 50, yan yung red line, no, ay nasa around that area. Nasa around 61,000 levels na rin. Yung mga moving averages ay pwedeng magsilbi as a support and resistant, right? So, kung mapapansin nyo dito yung green line, yan yung moving average 20, ay nagsisilbing support ngayon sa presyo ni Bitcoin, right? Pero yung moving average 50, yan yung red line, yan yung posibleng maging resistance natin. Okay? So, support, resistance. Alright? So, kaya naman, naisipan natin na dyan tayo maglalagay ng ating take profit levels. Kasi nga, when prices are at the resistance levels, no, kapag umakyat yung presyo doon sa mga resistance levels, then may possibility na bababa ulit yung presyo. Okay? So, before pa man mangyari yun, iglagay na tayo ng ating take profit dito. Ibig sabihin, kapag umakyat dyan, let go na tayo, no? Kasi nga, posibleng bumaba ulit yung presyo. Yun yung naging process natin dito sa trade natin na ito, no? So, kung makikita nyo, I am currently up with around $7 and inangat natin yung ating stop loss at around these areas right here. So, ibig sabihin, no, kapag bumaba man yung presyo, panalo na tayo ng $3. Kapag umakyat man yung presyo, panalo ngayon tayo ng $13. So, kahit anong mangyari sa trade natin for today, panalo tayo for today's video. Next. Okay, ngayon kung nagbabala kayong pasukin sa Bitcoin, balik tayo sa 15-minute time frame. Alright, and delete natin yung mga drawings, tapos itago natin yung moving averages. Okay? Now, kung nagbabala kayo ngayon na pasukin si Bitcoin, bilhin nyo siya at around these areas. Okay, sukatin natin with our Fibonacci retracement. Alright, there you go. So, bilhin nyo siya ngayon guys at around these areas. 60,300, 60,126 or around the 59,000. Kasi doon tayo potentially makakakita ulit ng pag-bounce. And kung mapapansin nyo, no, medyo nagkakaroon na tayo ng pag-touch sa mga levels na ito.
And yeah, potentially dito na tayo magbabounce or dito tayo magbabounce. We will never know kasi nga red pa yung candle na ito, no? Posibleng bumaba yung presyo at around these areas. And again, magkaroon tayo ng pag-bounce sa mga susunod na oras. So yeah, I'm actually quite confident na maabot natin itong 61,000 levels for today. Kasi tingin ko, nasa sideways movements na sa Bitcoin for the past few weeks. Parang walang ganap. No? Napakaraming good news na yung nangyayari noong nakaraan. Pero parang walang effect kay Bitcoin. And ngayon na nagkaroon na tayo ng official breakout sa mga levels na ito, I guess ito na yung hinihintay ng mga tao to push the prices to go up even higher, no? Tingin ko kasi ngayon gutom na gutom yung mga tao sa panalo, kumbaga gutom na gutom sila sa gains, kumbaga. So, posible, no? Posibleng abutin natin itong mga levels na ito and I'm quite confident na maabot natin 'yan. So, yeah. Pagmasdan na lang natin itong mga trades na ito. And again, please trade at your own risk, no? I'm not a financial advisor, sinishare ko lang yung mga experience natin dito. So, pag-aralan nyo yung sinasabi ko. At the same time, gumawa rin kayo ng sarili nyong research. Kasi malay nyo naman, no, mali yung mga pinagsasabi natin dito. So, yeah, trade at your own risk. And i-invest nyo lang yung pera na kaya nyong mawala kung sakali man na maging palpak yung ating trade. Alright, so that's it for now. And thank you so much again for watching. Until next time, have a great day. Peace out.